Alright. Last Sunday, nagkaroon na po tayo ng ating new series. Nag-start po tayo and our title of our series is Women in the Bible. Women. Women in the Bible. Kasi po, March is actually a month for women. Kahapon nga, it's Happy International Women Day. Yan. Kaway-kaway po sa mga women. Women. Yan, talaga na. Napaka-pa-girl. Alright? And for the first week po ng ating series, no, Rev Paul shared to us, sino po naging bida natin ng last Sunday? Si Eve, si Eva, no, the mother of all living, at tutunan po natin that Eve is a truly suitable partner because she complements, corresponds, and completes Adam. Sabi niyo nga, wow. Alright, so today po, may panibago po tayong ulit na woman na pag-uusapan sa umagang ito. Pero bagong lahat, may tanong po ako sa inyo. Alright? Yes. Alright? Have you ever done something just to impress others? O, di ba? Nag-post ka na ba na magandang gawa mo para lang mapansin? Yes. Hashtag feeling blessed. Yes. Hashtag feeling love. Yes. Okay? Nagsabi ka na ba na okay lang ako kahit hindi naman totoo? Oh, di ba yung mga mentor makakarelate niya, kamusta ka laoy? Okay lang po. Di ba? Ganun tayo, hindi naniniwala, pero okay lang naman talaga siya. Minsan tayong mga mentor, masyado tayong mapagduda eh. O kaya nagbigay ka na ba ng pabida na turong para lang makilala ka bilang mabait o generous? Okay? How far are we willing to go just to look good in front of people? Alright? Minsan sa sobrang gusto nating mapansin, napapabayaan natin kung ano talaga ang totoo. At napapaisip tayo, mas mahalaga ba ang approval ng tao kaysa katotohanan? Alright? Today, let's talk about someone who sought honor but ended up in shame. And her name is Sapphira. Sabihin natin, Sapphira. Malalaman nyo kung bakit yan ang pangalan niya. No? Our stories actually can be found in Acts chapter 5, verse 1 to 11. Pero sa oras na ito, let's watch this video para makita po natin yung buong summary ng istorya natin for this morning. Makikita po natin bakit Sapphira ang ang problema niya dahil nagka-problema sa pera. Sa pera pala ang problema. Now, we can see in Acts chapter 5 verse 1, intro pa lang no ng text. Acts 5 verse 1 yung NASB version natin. Sige, pakita natin. Naka-underline doon. Sige po. Acts 5 verse 1 NASB version. Naka-underline doon but a man named Ananias. So ibig sabihin, konektado siya sa istorya bago ito, no? So gumamit ng coordinating conjunction na but sa intro ng story na mag-asawa dahil connected ito sa chapter 4. In Acts chapter 4 verse 32 to 37, the early believers were united, selflessly sharing their possessions so no one was in need. The apostles preached powerfully and God's grace was evident. Many sold their land to support the community, including Barnabas, who gave generously. So, kabaligtad siya nung mag-asawa na si Barnabas, binigay niya ang lahat. Dito lang nung mag-asawa, nagtago. Tama ba? In Acts chapter 4 verse 32, sabi doon, nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipin. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat. Alright, so opposite ito sa mag-asawa na sunod na pagkwekwentuhan natin sa magang ito. Yes, they sold their possession, pero hindi nila binigay ang buo. No, nasalungat sa sinabi nila kay Peter at sa church. No, na buo daw nilang binigay. Alright? Sa totoo lang, yung kasalanan ni Ananias at ni Sapphira was not about stingy or holding back part of the money. Hindi naman to tungkol lang sa pera eh. Hindi naman talaga po kasi sila required na ibigay ang lahat.
Wala po itong batas, no? But it was their choice, no? Kung gaano karami ang lupa na ibebenta at kung magkano ang ibibigay. Their ultimate sin is what? Their sin was lying to God and God's people. Diba? By saying they had given the whole amount while actually, itinago nilang iba para sa kanila. Binulsa. Alright? No? In Acts 5, verse 3, no, in CEV version, sige po, pwede bang basahin natin lahat? 1, 2, 3, go. Peter said, "Why has Satan made you keep back some of the money? Why have you lied to the Holy Spirit? The property was yours before you sold it. And even after you sold it, the money was still yours. What made you do such thing? You didn't lie to people, you lied to God." Yung word na lied kasi dyan, hindi lang siya yung basta nagsinungaling ka lang eh. No? Ang Greek po kasi niyan ay pseudomai, which means to utter an untruth or attempt to deceive by falsehood. So yung mag-asawa, hindi sila nagsabi ng totoo, pero may mas malalim silang layunin. At iyon ay lokohin o manipulahin ang simbahan. Diba? Ang mag-asawa, diba makikita natin that they were trying to make themselves appear more generous than they were. No? Ananias and Sapphira wanted honor without sacrifice. Diba? Gusto nila ma-recognize sila ng church na, wow, grabe naman tong mag-asawang to, ang generous. Pero ang totoo, hindi naman talaga binigay lahat. Tinago. Alright? And anong sabi sa Matthew 6 verse 1, ang Bible, sabi dyan, siguraduhin niyong hindi pakitang tao. Sabi nga natin, pakitang tao. Hindi pakitang tao lang ang paggawa nyo ng mga religious activities sa mga public places. Kung ganyan ang gagawin nyo, wala kayong makukuhang reward galing sa inyong Ama sa langit. Grabe, no? Huwag tayong pakitang tao. Sabi dyan, Ananias and si Sapphira, gusto nila ng recognition gaya ng na-receive ni Barnabas, but they choose deception instead of true generosity. Alam niyo po, church, God values authenticity over appearances. Ulitin po natin, sabihin natin, God values authenticity over appearances. So in short, no, magpakatotoo ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magpakatotoo ka. Di ba, magpakatotoo ka na kung hindi mo talaga kayang ibigay lahat, edi okay lang yun. Kung yan lang talaga yung kaya mo, di okay lang yun. Kaysa magpanggap ka na mukha, wow, grabe, ang genius niya, pero ang totoo, hindi ka naman honest. Di ba? It's lying. Kaya nga alam niyo po, ang story ni Ananias and Sapphira, hindi lang po ito about giving, but it's about integrity, about truth, and the cause of hypocrisy. No? And yung wife niya po, no, si Sapphira, could have also changed her destiny if she only chose to do what was right. Diba? Hindi po aksidente na separate silang kinausap. No? May pinapakita si Lord din. Diba? Pangalawang beses siyang kinausap. So, ibig sabihin, meron siyang choice. Meron sanang possibility na itama niya kung ano yung pagkakamali ng asawa niya. But sad to say, hindi niya ginawa. Kaya nga po, samahan niyo po ako as we delve deeper into what can we learn from Sapphira's tragic situation and what God intends us to learn as we talk about Sapphira seeking honor, receiving shame. Amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. And sige po, tayo po ay mananalangin. Sige po, let's close our eyes. Lord, we thank you so much for you had been good to us. Holy Spirit, salamat po sa pangunguna niyo sa amin. Magmula sa
buong linggo na iningatan niyo po kami. Salamat po sa grace mo, Lord. And even, Lord, kanina ka pa, alam ko, kumikilos first service pa lang at hindi mo rin hahayaan na sa second service ay ma-encounter ka namin, Panginoon, through your word. I know this word, ay medyo may kabigatan siya, pero Panginoon, dalangin ko po, magkaroon po ang tainga na bukas, isipan na handang, Lord God, i-receive ang word mo, puso na handang ma-minister, Lord God, at ma-transform sa message na ito. We love you so much, Holy Spirit. Use your servant at ikaw po ang makita at hindi ako. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Alright. So sabi mo sa katabi mo, game ka na ba? Amen. Alright. So kung game na siya, let's know what can we learn from Sapphira? Ano bang matututunan natin kay Sapphira? Number 1 po is that integrity is a choice. Sabihin po natin, integrity. In Acts chapter 5, verse 7 to 9, CEV version, sabi dyan, 3 hours later, Sapphira came in, but she did not know what had happened to her husband. Peter asked her, "Tell me, did you sell the property for this amount?" "Yes," she answered, "that's the amount." Verse 9, sige pa, basahin nating lahat. Then Peter said, "Why did the two of you agree to test the Lord's Spirit? The men who will bury Ananias are by the door, and they will carry you out." Grabe, no? Sa totoo lang, si Sapphira, sabi ko nga kanina, may chance siya na sabihin ang totoo. Pero ang ginawa niya, pinagtakpan niya ang kasinungalingan. Ang nakakalungkot niya, naging accomplice pa siya. No? Naging ano pa sila, alam mo yan, partners in crime ng kanyang asawa. Kaya nga po in Acts 5 verse 2, nakikita natin doon, sabi doon, but they agreed to cheat. Pambihirang mag-asawa, nag-agree na magsinungaling. You know what? Sapphira followed her husband's wrong decision instead of standing for righteousness. Instead na sana nirebuke niya yung asawa niya with love. Ayan, pakisabi pa, with love. Sumang-ayon din siya sa maling ginawa ng kanyang husband. Dahil inisip nila siguro, wala namang nakakakita eh. Tayong dalawa lang naman nakakaalam. Diba? Pero you know what? What is integrity? Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Alam mo yon, kahit walang nakatingin sa'yo, kahit wala ka sa church, wala dyan ang pastor mo, wala ang mentor mo, hindi ka gagawa ng hindi maganda. Sabi nga sa Proverbs 10 verse 9, ang Bible, sabi dyan, safe ang buhay. Sabi nga natin, safe. Safe daw ang buhay ng taong tapat ang pamumuhay, pero mahuhuli ang nagsisinungaling. You know what? Sabi dito, as a partner, don't be afraid to speak up when something is wrong, but always do it with love and respect. Alright? Hindi dahil you are condemning or minamalit mo siya, pero ito ay para gabayan ang bawat isa in the right direction. Alright? Hindi lang po ito sa context na mag-asawa, pero as a partner, but even to the people you are close with. For the people that you care for. For example, bilang isang mentor, di ba nakikita mo yung disciple mo, parang hindi na tama yung ginagawa niya. I-rebuke mo siya. You rebuke with love. Ikaw bilang isang kaibigan, nakikita mo yung beshi wops mo, parang iba na yung ginagawa. You rebuke with love. Tama ba? Alright? So dito po papasok yung tinatawag nating accountability. And accountability is for protection in every healthy relationship, hindi lang po sa mag-partner, pero kahit sa discipleship, as a mentor and a mentee, it is important to hold each other accountable. Sabihin po natin, accountable. Yung nagbabantayan kayong bawat isa, kasi baka, di ba, makita mo, parang di na tama yung ginagawa niya. So kung ikaw talaga, concerned ka sa kanya, hindi mo hahayaan na habang buhay yun ang gagawin niya, pero kakausapin mo siya. I-rebuke mo with love. Kasi hindi po ito tungkol sa pag-control or pagiging pakialamera. Diba? Sa isang tao, but it's about protecting one another from harmful choices that could have lasting consequences. Amen.
Nakita po natin ang tragic nung sinabi ng mag-asawa because they did not value to speak the truth and be accountable sa bawat isa. Kaya nga po alam niyo, church, always do the right thing. It doesn't matter when someone sees you or not. You know what? If integrity is a choice, then cheating is also a choice. So sin is also a choice. Amen. Parang ayaw niyo po. Okay lang po kayo. Amen. Andyan man ang asawa mo, do the right thing. Di ka man nakikita ni pastor or di mentor mo, do the right thing. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka na. Di ba? Huwag kang mangupit sa bulsa ng tatay mo para sa barya. Ano ba? Di ba, pag nakasabit na doon, yun na, pagtulog na, uy, parang medyo dami-daming barya. Okay? Huwag kang mag-uwi ng office supplies. Coupon ban! 5 lang naman. Di naman nila alam. Tapos doon ka talaga magpiprint ng resume mo kasi mag-a-apply ka na sa iba. Sa mga youth, huwag kang mag-date ng patago. Ano pa? Huwag kang magmura sa labas ng church. Pabira, Kristiyano tayo. Diba? Ganun eh. Ito, di ba? Huwag kang magtago kay Mr. o Mrs. kung sino yung kachat mo. Di ba yung nagsabi, pinalitan ng JNT, di ba? Flash Express, yung pangalan. Ba yan? Bago na yung mga strategy ngayon na, nag-e-evolve din na, sumasabay sa panahon. Smart, Mama Smart, Mama Globe, ganun na. Ano pa, ito very, very, simple things. Huwag kang magdikit ng bubble gum sa ilalim ng upuan. Wala pa naman po, parang awa nyo na, huwag nyo nang pandikitan ng bubble gum yung mga upuan po natin, sa church. Meron ko lang. Ano ba yan? Ang pangit. Mag-repent po tayo. Kahit di po yan nakikita, okay? Ito pa, nakong malupit. Huwag kang magsabi na may sakit ka, pero ang totoo, tinatamad ka lang umattend ng connect group o ng church. Oh, relate! Diba? Ano yung mga disciples ko, pero pag ganyan kunyari, ate, hindi ba makapunta kasi may assignment po kami, may homework kami. Hindi ba pwedeng mag-off cam ka lang tas makinig ka? Diba? Pwede naman yung sabay eh. Diba? Kasi dapat wala tayong excuse kapag connect group, pag church. Kung ayaw mo talagang umattend, di wag kang umattend. Sabihin mo yung totoo, hindi yung mag-e-excuse tayo. Dami natin sinasabi, nagsisinungaling pa tayo. Sabi mo sa katabi mo, na. Basta kahit ano pong mangyari, choose integrity. Kasi hindi man namin kayo makita. Sino bang mas nakakakita sa'yo? Sino po? Sino po? Alam nyo naman pala. Diba? Mas matindi si Lord at nakita yun ni Lord at mas matindi din si Lord pumalo. Nakita nyo yung mag-asawa, hindi yun alam ng buong church pero nangyari. Diba? Nakakalungkot yung nangyari sa kanila because they choose to lie. Alright? So, wag ka nang magsikreto. Alright? Nakikita ka naman ni Lord. Diba? Wag mo nang hayaang maranasan mo pa yung palo ng Panginoon. Amen? So, ano po yung number 1 natin? Recap lang tayo. Integrity is a choice. No, pangalawa po, and last point, what can we learn from Sapphira? Number 2, sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Alright, in Acts 5, verse 7 to 9, then Peter said, why did the two of you agree to test the Lord's Spirit? The men who buried Ananias are by the door and they will carry you out.
In verse 10, sabi dyan, at once she fell at Peter's feet and died. And when the young men came back in, they found Sapphira lying there dead. So they carried her out and buried her beside her husband. Verse 11, sige, basahin po natin malakas. The church... Malamang isang araw, dalawang namatay na miyembro. Talagang natakot sila. Diba? Aminin natin ang storya ng mag-asawa na ito ay hindi siya very likable, no? Diba? At sabi nga sa video, ang harsh nga eh. Hindi nyo ba naiisip na bakit hindi na lang pinalagpas ni Lord? No? Kahit man lang si Sapphira, diba? Sana naman lang pinalagpas na lang ni Lord, pinatawad na lang. Hindi nyo ba naisip yon? Kasi both of them, they receive punishment. And that is death. So while reading this, or while studying this story, may dalawang questions ako na napatanong ako kay Lord din talaga. Hindi ko alam kung makaka-relate din kayo. Una, itong tinanong ko, sabi ko, letter number 1, bakit hindi na lang pinatawad ni Lord yung mag-asawa? Hindi ba't si Lord ay merciful at loving naman? Diba? Pangalawa, bakit sila pinatay ni Lord? Di ba sa Old Testament lang pumapatay si Lord ng disobedient? Take note, this is in the book of Acts, New Testament. And take note, nag-resurrect na si Christ nito. So di ba dapat all of our sins are paid? So bakit ito ginawa ni Lord? Alright? So sagutin po natin yan. Number 1, bakit hindi na lang sila pinatawad ni Lord? The answer is this. Minsan, masyado tayong nakatutok sa biyaya at awa ng Diyos. Pero nakakalimutan natin na kasing halaga rin ang katotohanan tungkol sa kabanalan ng Diyos. Nakatutok lang kasi tayo na God is loving. Nakatutok lang tayo sa God is merciful. But we forget that God is holy too. So, ibig sabihin, dapat hindi lang tayo tumututok sa isang attribute lang ni God. Dapat nakikita mo yung kabuuan niya. And sad to say, we only see as God as love. Love lang si Lord. Na nire-represent parang caricature God. Sige, pakita natin. Ano yung caricature God? Yung laki ng ulo na isang attribute lang hina-highlight. Pag si God, love, love, love lang. Love lang si Lord. Forgiving si Lord. Loving siya. Basta kahit anong mangyari, magkasala ka man, love ka ni Lord. Love ka lang. Amen. Pero hindi ganyan ang gusto ng Panginoon. We must present God as this way, no? This figure is from Wayne Grudem, no, in systematic theology. For example, in this first diagram, imagine na yung mga vertical line, nakatayong line is about God's love. God is love. Tapos yung mga horizontal line is the justice of God. So nakikita natin, interconnected. Magkasama. Hindi separate, magkasama. At paano kung magdagdag pa ako ng linya? For example, yung another diagonal line about sa holiness ni Lord. Another diagonal line about sa wisdom ni Lord. Another diagonal line about sa omnipotence ni Lord, about sa omniscience ni Lord. So makikita natin, hindi siya separate, magkakasama yan lahat. Buo si Lord. Amen. Naintindihan po natin. Why? Because God Himself is a unity. Ito yung totoong unity. A unified and completely integrated whole person who is infinitely perfect in all these attributes. So unified. Unity. Hindi sinaseparate ang God's grace and discipline ni Lord. Nagkasama. Kasi yun si Lord eh. Kasi purong love, love, love lang, hindi ba kayo natatakot na ang Diyos puro love lang? Di ba? Paano yung mga kriminal? Di ba dapat natin din silang disiplinahin? Amen? May kausap po. So minsan kasi naisip natin mabait lang si Lord at kapag nagkasala tayo, grace lang. Again, pero hindi po ganon. So, hindi po natin pwedeng isantabi ang holiness ni Lord kapag pinag-uusapan ang kasalanan.
Ang kasalanan ay kasalanan sa Kanya at sa totoo lang, minsan isip natin, di ba, hindi naman tayo iiwan ni Lord eh. Oo, di Kanya iiwan, pero alam mo ba, nang iiwan siya. Sa sobrang patient ni Lord sa atin, di ba, wag naman nating sagarin. Sa totoo lang, sobrang patient niya. Pero tandaan mo, bago ka niya iwan, tandaan mo, ikaw ang unang nang iwan. Take for example, King Saul. Sabi doon sa text, the Spirit of the Lord departed. So, ibig sabihin, iniwan siya ni Lord. Bakit? It's because a series of disobedience to God. Oo, patient si Lord. Slow to anger, pero slow lang. Pero may anger, wag mong sagarin. Alright? Okay lang po kayo? So that's the number one question. Pangalawa, second question. Bakit sila pinatay ni Lord? Diba sa Old Testament lang pumapatay si Lord ng disobedient? Amen? For your information, yung kamatayan po nila ay hindi po si Peter ang gumawa, ha? Hindi po yun gagagawan ni Peter. Makikita nyo naman, nung pagkasabi niya, namatay sila agad. So it was an act of God, and it was intended to be an example for all time of God's displeasure at the sin of greed and religious hypocrisy, or sa Tagalog, pagpapanggap. Sabi nga natin, pagpapanggap. Kalabitin mo nga yung katabi mo, hoy, huwag kang magpanggap. Alam niyo po, hindi man natin maunawaan bakit nangyari to, kasi New Testament na. Hindi man natin maintindihan bakit sila nakatanggap ng death as punishment kahit New Testament na to. Pero isa lang po ang malinaw at may a-assure ko po sa inyo. At ito po yun. We must remember that God doesn't change. Sabihin po natin, God doesn't change. In Malakay 3 verse 6a, sabi dyan, I, the Lord, do not change. I am the same God in Old Testament. No, kaya nga nang kinanta natin, same God. I am the same God also in the New Testament. And I will be the same God who will also move in your generation. He doesn't change. So even after the Holy Spirit had come, believers were not excused from temptation by Satan. At nakita po natin yan kila Sapphira. Yes, Satan was defeated on the cross by Jesus Christ, but he is still actively trying to make believers na ma-stumble sa sin. Ba't di ba kanya kayo iniistorbo? Payapa ba ang buhay niyo sa kanya? Araw-araw iniistorbo niya tayo, tama ba? Ay, hindi, pastora, ikaw lang yan. Uy, wow! He is still actively, di ba, doing his best para ma-stumble tayo, tama ba? So as we have answered ang unang question, ganun din yun. God is still a God who cannot be around sin kahit na Jesus fulfilled the laws of the Old Testament. Amen. Hebrews 12 verse 8, sabi dyan, basahin po natin, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. So kung isa ka daw talagang tunay na anak ng Diyos, dapat nagpapadisiplina ka. So kung hindi ka nagpapadisiplina, kanino ka kayang anak? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kanino ka kayang anak? Diba? Alam niyo po, the punishment of death for their sin serves as a warning to the church and a means of purifying it. It reminds us that God does not tolerate sin, especially greed and religious hypocrisy, and that the church must remain sincere and faithful to Him. So, ginawa yun ni Lord hindi dahil lang galit siya. Pero ginawa niya yun kasi gusto niyang i-preserve ang purity ng simbahan. Kasi sabi ni Lord, kung yung mga ganito, palalagpasin lang natin, nalolokohin tayo, sasabihin, generous, kahit hindi naman,
maglalay na lang sila ng maglalay, gagayahin nyo ng lahat ng membro ng church. So pinakita ng Panginoon na, church, wag nyo na itong gayahin. Kasi hindi ko palalampasin ng ganito. Matuto na lang tayo sa pagkakamali ng iba. Bakit? Kasi mahal ko kayo eh. Amen. At kaya mo rin, kung nakita mong hindi na nagiging magandang nangyari sa iba dahil sa disobedience nila, wag mo na rin gayahin. Amen. Diba? For example, alam mo na yung nagiging resulta ng mga nagtatago sa relationship, bakit mo ginagawa din? Diba? Gracious si Lord, pero hindi mo rin magugustuhan pag nagdisiplina siya. Amen. Kitang-kita naman, hindi talaga likable pag si Lord ang nagdisiplina. Amen. May kausap. So, balikan po natin, what can we learn from Sapphira? Number 1 is what? Integrity is a choice. Pangalawa po. Amen. Sige po, may natutunan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Actually, I'm done. Alright. Alam niyo po, Sapphira was as guilty as her husband. Diba? Kahit si Ananias na nag-umpisa ng panloloko, si Sapphira naman ang kasabwat dahil pinili niyang hindi sumunod. Or sumunod, rather. Hindi niya itinama ang mali, kundi sumama pa siya. Diba? Binigyan siya ng pagkakataon na magsisi, ngunit tumanggi siyang aminin ang kasalanan. Kaya tinanggap niya ang parusa. Pwede nating sabihin na ang kwento nila ay isang napakalungkot na trahedya. Tama po ba? But you know what? What's the good news? Tanong niyo po sa akin, ano yon? Di mo na kailangang maranasan ang sinapit ni Sapphira at ng kanyang asawa. Amen. Mag-amin naman kayo. Buti na lang, no? Kung nakikita mo ang sarili mo na para kang si Sapphira, di ba I have made wrong choices in my life. I have secret sins that even my mentor and my pastor doesn't know. Alright? I have done things, no, na to pretend na okay ako, pero ang totoo, hindi talaga. Alright? Nagpapanggap ako, di ba? O kaya, pwede mong sabihin, marami akong nagawa, mga sobrang nakakahiyang bagay na hindi alam ng marami. Diba? Hindi yan alam ng katabi mo, hindi yan alam ng pastor mo, sabi ko ng mentor mo. Pero you know what, kapatid? Trahedya ang aabutin mo kung hahayaan mong hawakan ka ni Satanas sa leeg dahil sa iyong kasalanan. Mas trahedya yan. Diba? Yung araw-araw, tinotorture ka ng guilt mo, diba? Ng konsensya mo na hanggang kailan ko ito itatago? Diba, hanggang kailan ko i-baby tong sin na to? Hanggang ko ito-tolerate to sa buhay ko? Hanggang kailan ko hindi ito ma-share sa mentor ko na pwede niya akong matulungan? Diba? Alam niyo po, magdesisyon ka ngayon na magpakumbaba. Aminin ang iyong kasalanan sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Bakit po? Kasi alam niyo po, nasa pag-amin ang unang hakbang para hindi mo maranasan ang trahedyang sinapit nila. Ay, napakasimple lang eh. Kung sana umamin si Sapphira, eh di sana naiba yung destiny ng buhay niya. Sana buhay pa siya. 1 John 1 verse 9, ang Bible version, sabi dyan, pero kung kino-confess natin sa Diyos, sabi nga natin confess. Pero kung kino-confess natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, papatawarin niya tayo sa lahat ng mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masamang ginawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano ang tama. Church, alam niyo yung word na confess dyan, ang Greek niyan ay homologeo. And it means acknowledge. It means not to refuse to. It means not to deny. It means to admit or declare oneself guilty of what one is accused of. So, ibig sabihin, wag ka nang mag-deny na hindi ka okay.
Kasi walang Diyos na bababa para ayusin ka kung patuloy mong itatanggi na okay ka pa. Huwag ka na rin magpanggap na ang lakas-lakas mo kasi ang totoo, nanghihina ka rin. Kasi walang Diyos na bababa para palakasin ka kung hindi mo kikilalanin ang kailangan mo. At huwag mo na rin i-refuse na okay pa ang spiritual life mo. Na kaya mo pang mag-isa, nakayanan ko nga po kahit di ako nag-pray tuloy pa rin naman ang buhay. Di ba yung topic natin sa Connect Group, being poor in spirit, na walang-wala ka talaga pag wala ang Diyos sa buhay mo. Na hindi mo talaga kaya pag wala ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, yun. Umamin na tayo. Lahat naman tayo dito sumasablay Pero ang problema natin minsan, ang yabang-yabang natin na okay lang tayo. Umamin ka na ang gulo mo kasi walang Diyos na bababa para gawin kang puro. Kasi alam niyo po, ang totoong honor ay yung mga marunong umamin sa Diyos ng kanilang mga kasalanan kahit nakakahiya. Dahil mula sa kahihiyan, dadalhin sila ni Lord sa kalayaan at doon sila pararangalan. Alam mo, sana si Sapphira, sana natanggap niya yung honor kung sana umamin lang siya. Kaso hindi Kapatid, ang pag-amin, ang pag-repent, hindi yan ginagawa kapag dumating na si Lord. Ang problema sa atin, tsaka na lang po. Okay pa naman ako. Pero hindi ka na talaga okay. Kapatid, hindi ka pwedeng mag-repent na andyan na si Lord kasi once the Lord comes, that's it. So anong dapat mong gawin habang nandito ka, habang wala pa ang Panginoon? Prepare your spiritual life. Confess your sins to God. Umamin ka na. Kasi kapag humarap tayo sa Panginoon, ang babalikan ng Diyos, ano yung ginawa mo after mong maligtas ka? Kaya po sa oras na ito, sige po, tatayo tayong lahat. And let us allow the Lord, let's allow the Holy Spirit to purify us as individuals and as a church. Kaya sige po, habang nakapikit ang iyong mata, today, can you just start sincerely, with all your heart, be open to God and confess your sins. Come on, open your mouth. Open your mouth, yung small things na alam mo, wala lang yan sa Diyos, malaki yan. Aminin mo na nakapanakit ka, nagsinungaling ka na naman, nangupit ka, nanira ka ng kapwa mo. Aminin mo sa Lord. Come on, open your mouth, church. Huwag mo nang itanggi na wala kang kasalanan. Sabihin mo sa Lord. Hindi mo naman kailangan ipagsigawan yan dito. Kausapin mo siya, ibulong mo. Aminin mo minsan wala ka ng faith. Aminin mo minsan, alam mo yun, matampuhin ka pa rin. Aminin mo minsan, nakakapanood ka pa rin ng di maganda. Come on, confess your sins to God. Nasa pag-amin ang unang hakbang. Dahil dyan mo unang mararanasan ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Come on, confess your sins. Mga sins na hindi alam ng mentor mo, na alam mo, nakikita ni Lord, pero dinideny mo lang pag nagpe-pray ka. Hindi mo inaamin. Come on, just open your mouth, church. Be honest to God.